Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Welcome na naman po sa ating midweek online prayer meeting po. At inanyayahan ko na nga po ang lahat ng nandito sa church at ang mga nasa kanilang mga bahay-bahay na nanonood na atin na pong papurihan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pag-awit. Come, Holy Spirit. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place.
true. I worship you in spirit and in truth. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Sinasamba ka namin, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa pagkakataon na naman, Lord God, na pinagtipon-tipon mo kami, Lord God, dito sa loob ng iyong bahay-sambahan, Lord God, upang manalangin po sa inyo, Lord God. Lord, naniniwala kami at nagtitiwala kami, Lord God, sa kapangyarihan mo, Lord God. And Lord God, naniniwala kami, Lord God, na kayo po ang siyang tutugon, Lord God, sa bawat panalangin, Lord God, na ng bawat isa, Lord God, na nandito, Lord God. At let your will be done, Lord God, sa mga buhay namin, Lord God. And Lord God, sa gabing ito, Lord God, maraming salamat, Lord God. At Lord, maraming salamat, Lord, sa mga blessings, Lord God, na ibinibigay mo, Lord God, sa amin, Lord God, sa pang-araw-araw namin, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa pagpo-provide, Lord God, ng mga aming pangangailangan, Lord God. And maraming salamat, Lord God, sa guidance and protection, Lord God, na ibinibigay mo sa amin, Lord God. And Lord, ganun din, Lord, sa mga trials, Lord God, na sumusubok sa aming mga pananampalataya, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God, sa mga iyon, Lord God, dahil lalo nyo lang pong napapatunayan, Lord God, kung sino po kayo sa buhay namin, Lord God. And Lord God, sa mga struggles pa po, Lord God, na hindi pa po namin na-overcome, Lord God. Lord, tulungan mo po ang bawat isa, Lord God, at ikaw po ang gumabay sa amin, Lord God, dahil wala pong imposible sa inyo, Lord God. And Lord God, sa pang-araw-araw namin, Lord God, kayo po ang patuloy na siyang gumabay at promotekta sa bawat isa sa amin, Lord God. And Lord, sa mga family din namin, Lord God, na hindi namin kasama, Lord God, nasan man sila ngayon, Lord God, ano man po ang ginagawa nila, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Lord God, gabayan mo sila, Lord God, at iparanas mo, Lord God, ang mga pagpapala mo, Lord God. And Lord God, we entrust everything to you, Lord, and we give you all the back. We give you all the highest praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord! Yan. Sino na pong excited na manalangin ngayong gabi? Yan. Salamat sa ating Panginoong Diyos dahil muli tayo po ay nagkatipon-tipon dito sa bahay-sambahan ng ating Panginoong Diyos upang papurihan siya at upang tayo po ay sama-samang manalangin sa ating Panginoong Diyos na buhay na siyang pinaglilingkuran po ng bawat isa sa atin. At bago tayo manalangin, nais ko munang magbahagi ng salita ng ating Panginoong Diyos na maging reminders po sa bawat isa sa atin na nananalangin sa ating Panginoong Diyos. Ang tanong ngayon, mga kapatid, bakit kayo nananalangin? Bakit ka nananalangin sa ating Panginoon? Marahil yung iba, ang sagot nila, nanalangin ako dahil humihingi ako ng tulong sa ating Panginoon. Marahil ang sagot ng iba, nananalangin ako para makita ng iba na ako'y nananalangin. Di ba? Nanalangin ako dahil ito yung gusto ko. Nanalangin ako dahil ganito. May mga rason tayo kung bakit tayo nananalangin sa ating Panginoon Diyos. At alam ko bawat sa atin ay nanalangin tayo sa ating Panginoon na tayo po ay dumudulog sa ating Panginoong Diyos sa nanalangin dahil tayo po ay may kailangan sa ating Panginoong Diyos. Ngayong gabi, nais ko munang i-share ang salita ng ating Panginoong Diyos na siyang mag-remind po sa bawat isa sa atin kung bakit dapat tayong manalangin. Bakit kailangan mong manalangin o bakit ka nananalangin? Bakit tayo nanalangin? Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, bakit tayo nanalangin sa ating Panginoon? Una po, may lamang po ito. Una po na rason kung bakit tayo nanalangin, because we love God.
dahil mahal mo ang Diyos. Bakit? Ano ba yung panalangin? Di ba yung panalangin, ito yung communication natin sa ating Panginoon. Bilang isang mananampalataya, meron tayong relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kung meron tayong relasyon sa ating Panginoon, anong kailangan natin? Communication. Di ba? Sa mag-asawa o sa magkakaibigan, dumidikit ang kanilang relasyon dahil sa communication. Di ba? Napapamahal ang bawat isa na magkakaibigan, mag-asawa, dahil sa communication. Napansin nyo ba na kung palaging nag-usap, kayong magkakaibigan, kung lagi kayo nag-uusap, di ba na dumidikit ang inyong relasyon sa bawat isa? At doon na din lumalalim ang pagkakakilala nyo sa bawat isa, at doon yan lumalalim din ang iyong pagmamahal sa bawat isa bilang isang magkaibigan at bilang isang mag-asawa. Kaya nga po, sa gabing ito, rason kung bakit ka nanalangin, dahil mahal mo ang Diyos. At dahil mahal mo ang Diyos, kailangan mong manalangin sa Kanya dahil kailangan mong makipag-communicate sa ating Panginoong Diyos. Di ba? Tayo po bilang isang tao, gusto nating, dinidesire natin na makipag-communicate sa bawat kaibigan natin, sa bawat mahal natin sa buhay, lalo na yung mga malalayong, nasa malalayo, anong ginagawa? Video call, tawag. Para hindi maputol yung communication at para di yung tawag nito, yung kung walang communication, yung mas lalong na hihiwalay yung loob mo sa taong iyon. Di ba ganun nga no? Napansin nyo ba bilang isang tao, ganun po tayo, di ba? Kung walang communication, sabi nga nila, kung walang communication, mamamatay ang isang relasyon. Tama ba? Kung walang communication, mamamatay ang isang relasyon. Kapag mayroong communication, talagang mabubuhay, lalalim, at mas mamamahal mo ang bawat taong, yung kaibigan mo at mahal mo sa buhay. Kaya nga po ngayong gabi, the reason kung bakit ka nanalangin, kung bakit tayo nanalangin, kung bakit tayo nakipag-communicate sa ating Diyos Ama, dahil mahal natin siya. Sabihin mo sa iyong katabi, mahal ko ang Panginoon. Kaya nanalangin ako. Yan. Mahal natin ang ating Panginoong Diyos, kaya nanalangin tayo sa Kanya. Pangalawa, na rason, we depend on God. Dahil dumidepende tayo sa Kanya. Nanalangin tayo sa Kanya dahil dumidepende tayo sa Kanya. Dumidepende tayo sa Diyos Ama. Sa Diyos nating pinaglilingkuran. Bakit? He is the source of everything. Siya ang kailangan natin o siya yung nagbibigay ng kailangan natin sa bawat buhay, bawat pangangailangan natin. Kaya nga po ngayong gabi, isang rason kung bakit tayo nandito para manalangin, isang rason kung bakit ka nanalangin para humingi. Dahil alam natin na sa Kanya lahat nagmumula yung mga kailangan natin. Kagalingan, kalakasan, comfort, lakas, tulong, lahat ng kailangan natin sa buhay, siya ang may kakayahang makapagbibigay ng mga iyon. Ipinapakita natin sa ating Panginoong Diyos, nanalangin tayo sa ating Panginoong Diyos at pinapakita natin sa Kanya na siya yung kailangan natin. Sa Kanya tayo dumidepende. Na wala tayong kakayanan, wala tayong kakayahan kung wala ang Kanyang tulong. Kaya nanalangin tayo dahil, Lord, gusto ko ng ganito. Nanalangin ka, Lord, tulungan mo ako. Doon may papakita mo na kailangan mo ang Diyos. Na dumidepende ka sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang tulong sa iyo. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, yan, 4 lamang po ito, reminders lang po sa bawat isa sa atin. Nanalangin ka, prayer allow us to resist temptation. Nanalangin ka para ma-resist natin yung temptation sa atin. Alam naman natin bilang isang mananampalataya, we are prone in the temptation.
tayo po ang inaatake ng kaaway. Narinig na natin na ang dyablo wala doon sa disco, ang dyablo wala doon sa sugalan, ang dyablo wala doon sa lugar ng manginginom dahil mga kakampi, sabi na natin kampunan sila o kakampi nila, gumagawa ng kasamaan. Ang dyablo nandito ngayon para item ka. Ang dyablo nandito siya sa loob ng sabay-sambahan o sa bawat mananampalataya para itempt niya ang bawat Kristiyano. Yun po yung trabaho ng dyablo. Si Jesus nga, tinempt in the book of Matthew chapter 4, di ba? Tinempt niya si Jesus. Even ang ating Panginoong Jesucristo, tinempt ng dyablo. Pero dahil ang ating Panginoong Jesucristo, siya ay Diyos, alam din niya ang Bible, siya ay nanalangin sa Diyos Ama, andon na resist niya yung temptation. Ganon din po sa atin na dapat tayong manalangin. Ano ang sinabi in the book of Matthew chapter 26 verse 41 na yon. Matthew chapter 26 verse 41. Anong nakalagay doon? Matthew 26:41. Ito po yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo kay Pedro. Matthew 26:41. Sabi niya, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Yun ang sinabi niya in the book of Matthew chapter 26 verse 41. Na alam naman natin, ito po yung kwento ng ating Panginoong Hesus ay pumunta sa Gethsemane para manalangin at sinama niya si Pedro at ang kanyang mga alagad para manalangin. Pero po, kung mababasahin natin yung kwentong ito, si Jesus pumunta sa lugar sa kung saan nanalangin. Pagbalik niya doon, si Pedro at ang kanyang mga alagad ay tulog. Diba? Kaya ito nang sinabi niya na the body is really the spirit is willing, but the body is weak. Kaya sa unang talata na sinabi niya, in the verse 41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Sa bawat isa sa atin, sa bawat mananampalataya, ito po yung weapon po natin sa dyablo. Ito po yung weapon po natin para ito yung protector shield po natin, ito yung weapon natin sa dyablo na para hindi tayo matukso. Dahil sabi ko nga, lagi natin narinig, we Christian, we are prone to temptation. Lagi tayong tinetempt ng dyablo para mahulog tayo. Para tayo ay matukso at magkasala. At para tayo ay mahiwalay sa ating Panginoong Diyos at sa ating pakipagrelasyon sa ating Panginoon. Kaya sa atin, bilang sa mananampalataya, pag manalangin tayo na tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos na malabanan natin yung mga tukso. Kasi nga po, marahil sa panalangin mo o sa paglabas natin sa bahay-sambahan na ito, tayo po ay atakin ng dyablo. Dapat nakahanda po tayo. Anong dapat natin gawin? Sa ating manalangin ka, dapat tayong manalangin. Ulitin ko po, yung prayer po, ito yung shield po natin and weapon po natin against the work of the devil. Pang-apat, last. Yan, last na po. Ano yung una? Kung bakit ka nanalangin? Dahil mahal mo ang Diyos. Pangalawa, dahil ikaw ay dumidepende sa Kanya. Pangatlo, para mapaglabanan natin yung temptation na atake ng dyablo sa atin. Pang-apat, it is the command of God to pray. Ito po ay Kanyang utos sa atin, manalangin ka. Alam sa mga umattend ng prayer meeting o nanonood sa prayer meeting, na-sermon ko na ito, o na-exhort ko na ito, yung Colossians chapter 4 verse 2, anong sabi niya doon? Pray continually. In the book of 1 Thessalonians chapter 5, anong sabi niya doon? Pray without ceasing. Apostle Paul command us to pray sa ating Panginoong Diyos. Even Jesus in the book of Luke chapter 11 verse 1,
ito ata yung last na sermon na exhort ko nung last na yung prayer meeting. Luke chapter 18 verse 1. Anong sabi niya doon? Sa Lucas chapter 18 verse 1, sabi niya, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ito po, sabi ni Jesus, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, gumawa ng isang talinhaga ang ating Panginoong Kristo upang ituro sa kanila ang dapat na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Imagine sa ating, hindi lang si Pedro ang nag-utos sa atin na kailangan nating manalangin. Even ang ating Panginoong Kristo, inuutos niya din sa atin na dapat tayong manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Di ba may awit? Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Anong sunod doon? Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. Di ba? Ito po, sinabi ng ating Panginoon Kristo, manalangin ka at huwag kang mawalan ng pag-asa. Bakit? Nalaman natin, He is the source of everything at siya yung may kapangyarihan na makapagbibigay ng bawat kailangan natin. Kanino ba tayo manalangin? Di ba sa Kanya din lang? Na nagsabi na manalangin ka? Anong dapat natin gawin? Manalangin ka at magtiwala sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang gagawin sa iyong buhay. Ang Diyos gumagawa ng mga miracle sa buhay po natin. Di natin alam, minsan di natin napapansin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Minsan hindi natin napapansin yung pagkilos ng Diyos sa mga taong ipinapanalangin natin. Minsan hindi natin napapansin yung pagkilos ng Diyos sa panahon na tayo po nanalangin o sa mga sitwasyon na ipinapanalangin natin. Doon pala ang Diyos, kumikilos siya na hindi natin napapansin at mamamangha na lang tayo, ito na pala yung kasagutan ng aking panalangin. At kapag nanalangin ka, huwag kang mawalan ng pag-asa, sabi ng ating Panginoong Kristo. Dahil nakikinig siya sa bawat sinasabi mo. Pinakikinggan niya ang bawat daing mo. Pinakikinggan niya ang bawat panalangin mo. At ang Diyos, sasagot niya, tutugon siya sa mga panalangin mo na hindi mo ine-expect. Sabi nga ni Pastor, expect the unexpected. Sa gabing ito mga kapatid, bakit kailangan nating manalangin? Idagdag nyo yung rason na ito, mga rason na ito. Itong 4 na rason na ito. Nanalangin ka dahil mahal mo ang Diyos. Nananalangin ka dahil dumidepende ka sa Diyos. Nanalangin ka para ma-resist ang temptation sa iyong buhay. At mapaglabanan mo ang temptation sa iyong buhay. Nanalangin ka dahil ito ay utos ng Diyos sa ating bilang isang mananampalataya. Yun po yung salita ng ating Panginoong Diyos ngayong gabi. Nanawa po nagbigay sa atin ng encourage o kaalaman sa patungkol sa panalangin. Nanawa po mas lumalim pa, mas gagatan tayo pa masipagan pa nating manalangin sa ating Panginoon. Kapag sinisipagan natin na manalangin sa ating Panginoon, makita natin, ito na pala ako bilang isang Kristiyano. Ganito na pala ako bilang isang Kristiyano. The secret of everything, the secret of success is prayer. Yun po ang lagi nating tandaan. Prayer. Prayer. Yun po ang salita ng ating Panginoong Diyos. At ngayong gabi, nadako na po tayo sa ating individual prayer na nawa po mas sipagan natin, mas pagkatiwalaan natin ang ating Panginoong Diyos at silingin natin lahat ng gusto natin. Yung mga tagal nating pinapanalangin na hindi pa nasasagot, sabi ng ating Panginoong Kristo, huwag mawalan ng pag-asa dahil nakikinig siya sa bawat panalangin natin. How many years na nating pinapanalangin? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Si Jesus na mismo ang nagsabi. Si Jesus na mismo ang nagsabi na huwag kang mawalan ng pag-asa at siya ay sasagot sa pangapanalangin po natin. Punta na po tayo sa ating mga
lugar kung saan po tayo manalangin, komportable manalangin, at tayo po'y dudulog sa ating Panginoong Diyos.
Dadako na po tayo sa ating corporate prayer, sa ating group prayer po. Sino po yung mga may prayer request at sama-sama po nating ipanalangin sa ating Panginoon. Yan, pag-pray po natin, patuloy nating panalangin si Brother Roger sa kanyang sitwasyon, sa kanyang physical ng katawan, complete healing. Pag-pray din po natin kay si Brother Solomon at kay AJ na pagalingin din sila ng ating Panginoon. Ay si Anteligaya, pag-pray din po natin, healing din. Sino po? May mga prayer request at sama-sama nating panalangin sa ating Panginoon. May Madam Ronaldin, knowledge and wisdom. Yan, pag-pray po natin. Sino po? Pagpagin po natin si SM at kanyang mga klase. Knowledge and wisdom din sa kanila sa Saturday. Mayroon pa ba? Yung magaganap na 5-day club sa mga bata. Pagpray po natin na yung magaganap na 5-day club sa Pugo, na yung pagkilos ng ating Panginoon at malalalim ang mga pagkakalam ng mga bata sa ating Panginoon Diyos. Yan, pag-pray po natin yung preparation ng district fellowship po natin, yung strength ng bawat isa na mag-prepare ng venue at mga gamit. At pag-pray din po natin yung district fellowship, yung pagkilos din ng ating Panginoon. Yung i-provide ng ating Panginoon yung kailangan mga kailangan sa ating district fellowship. Wala na po ba? Yan, kung wala na, tayo na pong lahat ay tumayo. At marahil sa bawat sa atin, may mga panalangin na po tayong sinagot ng ating Panginoon na sa gabing ito, tayo po yung magpasalamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang ginagawa sa ating buhay at sa kasagutan ng ating mga panalangin. Father God in heaven, sa oras pong ito, salamat Panginoon sa pagkakataon na kami iyong binigyan muli ng panahon, Panginoong Diyos, upang makapunta sa bayang-sambahan na ito, Panginoon, upang manalangin sa iyo. Salamat, Panginoong Diyos, dalalang po namin na hindi po nasasayang yung mga panahon na kami ay pumupunta sa bayang-sambahan na ito, Panginoong Diyos, upang manalangin sa iyo, o yung panahon na kami ay nanalangin sa iyo, Panginoong Diyos, dahil kami yung mga anak ay pinapakinggan mo po ang bawat manalangin po namin. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat sa nasagot mo ng panalangin po namin, Panginoon. At salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito, Panginoon, na natapos ang aming panalangin sa iyo, sa aming individual prayer. Alam po namin, Panginoon, na kumikilos ka na po sa mga taong ipinalangin po namin, sa sitwasyon ng buhay po ng bawat isa sa amin, o ang aming mga buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ikaw na po ay kumikilos sa amin, Panginoon. At sa pagkakataon na ito, Panginoong Diyos, nagkakaisa kaming itinataas ang mga kapatiran po namin na may karamdaman. Si Brother Roger, Panginoong Diyos, kay Anteligaya, kay Brother Solomon, kay AJ, Panginoong Diyos, kung sino man pa, Panginoon, na may karamdaman sa oras pong ito ng aming kapatiran o miyembro po ng aming pamilya na hindi pa napangalanan, Panginoon, Lord, ikaw po ang kumilos sa kanila. Naniniwala po kami ng kagalingan ay nanggagaling lamang sa iyo. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ikaw lamang ang makapagbibigay ng kagalingan na totoo sa aming mga physical na katawan. Kaya sa iyo kami humihingi ng tulong, sa iyo kami humihingi ng kagalingan, Panginoong Diyos. Naniniwala po kami, nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon, ng mga kapatid po namin ito ay gagaling sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Alam po namin, Panginoong Diyos, na ikaw ang Diyos na pinakamagaling na manggagamot po namin. Alam po namin, Panginoon, na sa oras pong ito, Panginoon,
mula ulong ang paa, Panginoong Diyos, ay inihipon mo na po at pinaparamdam mo na po ang kagalingan sa kanilang pisikal na katawan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa kagalingan na yung ipagkakalob sa kanila. At tinatis din po namin, Panginoon, si Madam Ronaldine, Panginoong Diyos, kay SM, Panginoon, sa kanyang mga klase, Panginoon. Hiniling po namin, ikaw ang Panginoon ang magtumulong sa kanila, magbigay ng karunungan, katalinuhan na magagamit po nila, Panginoon, sa kanilang mga gagawin, Panginoong Diyos. Bawat isa sa kanila, Panginoon, ipagkalob mo po ang mga ito upang makita po ng mga taong nakakasalamuha po nila na meron kang Diyos na tumutulong sa kanila, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa kagalingan. Salamat sa karunungan na ipagkakalob sa kanila. Bawat isa sa amin, Panginoon, ganoon din ang ibigay mo sa bawat isa bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, Panginoon Diyos. We need yung knowledge and wisdom, Panginoong Diyos, sa aming buhay upang magamit po namin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon, at tinatas din po namin ang preparation na magaganap na aming district fellowship. Lord, ikaw pong patuloy na kumilos sa church na ito, sa mga mga taong, mga mananampalataya sa lugar na ito, Panginoong Diyos, na mag-prepare ng venue o sa magaganap district fellowship, Panginoong Diyos. Ikaw pong magbigay ng kalakasan, magbigay, Panginoon, ng kagalingan, magbigay, Panginoong Diyos, ng aming pangangailangan upang may provide po ang mga pangangailangan ng aming district fellowship, Panginoong Diyos, na mga kabataan na magaganap sa July, ngayon itong buwan na ito, Panginoong Diyos. Ikaw po ang patuloy na tumulong sa bawat mga kalalakihan, mga kababahian, Panginoong Diyos, mga kabataan, Panginoong Diyos, na magagamit po, Panginoon, sa pag-prepare ng venue, sa lahat po, Panginoong Diyos, ng mga na magaganap na gagawin sa pag-preparation, Panginoong Diyos. Lord, ikaw po mag-provide ng mga pangailangan, Panginoon. At patuloy, Panginoon, tinatas po namin, Panginoong Diyos, ang mga outreaches po namin sa lugar na ito, Panginoong Diyos, sa San Carlos at mabubuksan na outreach, Panginoong Diyos, sa Malasiki. Lord, lahat po ng mga ito, Panginoong Diyos, ay para sa iyo. Alam po namin, Panginoon, na ikaw ang tutulong, ikaw po ang magbubukas ng mga puso't isipan ng mga taong umaatin sa mga outreaches po namin, Panginoong Diyos. At patuloy, Panginoon, na gawin mo pong daluyan ng pagpapala ang bawat mga pumupuntang mga anak mo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na i-bless mo po ang bawat mga salita mo na siyang may papakinggan po ng bawat isa. I-bless mo po, Panginoon, ang iyong mga lingkod na gagamitin mo para mag-ministry sa mga lugar na ito, Panginoon. At sa mga taong nakikinig, Panginoon, buksan mo po ang mga puso't isipan po ng bawat isa. At patuloy, Panginoon, na ang bawat isa ay magkaroon ng relasyon sa iyo at mas tumibay ang pananampalataya nila sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon. At tinaas din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran po namin sa lugar na ito. Sa bawat miyembro ng iglesyang ito, Panginoong Diyos, mula sa pinakabat hanggang sa pinakamatanda, patuloy mong tulungan, patuloy mong pagpalain, patuloy na pagkaingatan, patuloy na palakasin, patuloy na tulungan sa bawat problema po namin. Alam po namin, Panginoong Diyos, na bawat isa ay may kinakaharap na problema. May mga suliranin, Panginoong Diyos, pero naniniwala po kami na ang iyong tulong ay masigit kaysa sa mga suliranin po namin, kaysa sa mga problema po namin kinakaharap, Panginoon. Mas malaki kang Diyos na aming pinaglilingkuran, na siyang tumutulong at nagpapalakas sa amin. Alam po namin ang kasagutan ay nanggagaling lamang sa iyo. Kaya ibigay mo po ang kasagutan ng aming mga problema at patuloy, Panginoon, natitibay ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. I-provide mo po ang bawat pangangailangan po ng iyong mga anak sa lugar na ito. Patuloy mo, Panginoon, na ipagkaloob din ang kalakasang spiritual. Patuloy, Panginoong Diyos, na tulungan mo po, pantayin mo po ang bawat pananampalataya po namin bilang isang mananampalataya. Patibahin mo po ito, palilimin mo po ito, Panginoong Diyos. Tulungan mo din po kami bilang isang mananampalataya na gawin po namin yung trabaho po namin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, Panginoon, upang mas tumibay ang aming pagkipagrelasyon sa iyo, mas lalong uminit ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na gamitin mo po din po ang buhay po namin bilang daluyan ng pagpapala sa bawat taong hindi pa nakakilala sa iyo, Panginoon. Sa mga tao, Panginoon, na nakakasalamuha po namin, gamitin mo po ang bawat isa. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, na magampanan po namin yung duty po namin bilang isang Kristiyano. At patuloy din po namin kinataas ang mga hindi mananampalataya, Panginoon. Miyembro man ng aming pamilya, mga kaibigan man po namin, Panginoong Diyos, sa lahat po ng tao sa lugar na ito, Panginoon,
sa buong mundong ito, Panginoong Diyos, itinatas po namin ang mga unbeliever, Panginoong Diyos. Tulungan mo sila. Buksan mo po ang kanilang mga pusisipan. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos sa kanila. Magpakilala ka sa kanilang mga buhay. Patuloy, Panginoon, na gamitin mo po ang bawat mananampalataya sa bawat sulok ng mundong ito, Panginoon, upang makita po nila ang iyong kapangyarihan, makita po nila ang iyong kanindigan sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon Diyos, alam po namin, Panginoon, na hindi ka patapos sa mundong ito, hindi ka patapos sa buhay po namin, hindi ka patapos sa buhay po ng sa mga hindi pa mananampalataya. Alam po namin, Panginoon, na may mga pagkakataon pa sila na bumalik sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy, Panginoon, na pagkilos mo sa kanila, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos. At sa gabing ito, Panginoon, salamat dahil alam po namin na sa lahat po ng aming panalangin ay napakinggan mo po. Let your will be done, Panginoong Diyos. Let your will be done. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang bawat lingkod mo, Panginoong Diyos, naglilingkod sa iyo. Patuloy mong ibigay ang masaganang pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Salamat, Panginoong Diyos, sa kasagutan ng aming mga panalangin. Salamat sa pagkakataon na kami ay nanalangin sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Salamat sa katagumpayan. Salamat, Panginoong Diyos, sa kasagutan ng aming panalangin. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, dako na po tayo sa ating offering. Ibigay na po natin ang ating handog, ating kaloob sa ating Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Tayo ay magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Father God in heaven, salamat, Panginoon, dahil tinuruan mo po kami magbigay sa iyo, Panginoon Diyos, dahil ang aming mga pag-aari ay pag-aari mo po, Panginoon. Kaya binibigay po namin ang aming mga handog sa iyong harapan, Panginoon. At patuloy mong pagpalain, Panginoong Diyos, ang iyong mga anak na nagbigay, Panginoon. Patuloy mong pagpalain ang bawat isa amin at patuloy masaganang pagpapala siyang ibuhos mo. Itong mga offering na ito na magagamit po sa kalalawak na yung gawain. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang siyang bibigay ng pagpapala. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.